Nagpunta nga kami ng supermarket kanina. Sakto may naisip akong pangbaon ng kapatid. Naku, tsak magugustuhan nyo to. 3 to 4 ingredients lang, sobrang daling gawin. Kaya nga ito, dali-dali na namin binili yung mga kailangan namin. Sakto, mahilig ka ba sa pasta? Sobrang dali lang nitong gawin. Wala pang 15 minutes, may masarap na merienda ka na. 375 grams itong nabili ko. 250 grams lang ang gagamitin ko. Pwede namang ipansahog sa iba pa yung matitira. Cute. Ito yung binili kong pasta dahil wala lang, trip ko lang. Ang cute kasi nila. Pero kaya ang bahala ko anong gusto nyo gamitin. Pwedeng macaroni, penne, rigatoni, at marami pang iba. Second ingredient natin na evaporated milk. Hindi ko nga nabaon yung abrelata dito sa Bulacan, kaya naman kutsilyo muna ang pambubukas natin para paraan. Buti na lang nabaon ko itong aking induction cooker. Syempre, yung link nasa description box or sa comment section. Naku, tamang-tama kung tamad kang magluto para sa'yo to kasi mabilisan lang to at madali lang talaga tong gawin. Namili nga kami kanina ni Kelvin kung anong iba pang gagamitin natin. Itong si Angel na lang yung pinili ko kasi 12% more daw. Oy, hindi po to sponsored, Angel. Baka naman. Pero kayong bahala kung anong favorite nyong brand. 410 ml kada isa, dalawang gagamitin ko. Kung sa tingin nyo, kapos yung evaporated milk nyo, pwede kayo magdagdag ng tubig pero mas okay kung evaporated milk lahat para mas milky and creamy yung kalalabasan. Inilagay ko na yung pasta at ihulog ko na rin yung 2 lata ng evaporated milk. Pagkatapos inilagay ko na dito sa aking induction cooker. Medium high heat, pagkatapos tatakpan ko lang at hayaan kong kumulo. Nasa likod naman ng pakete yung cooking instructions at kung gaano katagal maluluto yung pasta. Pero from time to time, sinecheck ko din na tinahalo to make sure na even at maayos yung pagkakaluto. So, umpisa akala nyo masyadong marami yung liquid or yung gatas na ginamit natin. Pero don't worry, maya-maya lang sisip-sipin niya ng pasta. Halos maubos na nga yung evaporated milk na nilagay ko, kaya chinek ko na rin kung okay na ba yung pagkakaluto ng aking pasta. Check natin if malambot na yung pasta. Malambot na siya. Tingnan natin yung apoy. Ito na nga yung ating pang third ingredient. Cheese whiz yung napili ko kasi medyo may alat na to. And maganda din yung color niya, mas mabibigyan niya ng buhay yung ating pasta. Pwede nyo rin gamitin yung mga paborito niya pang cheese. Siyempre, simutin lang natin mabuti yung pakete para hindi sayang. Haluin mabuti, maya-maya lang i-absorb na ng pasta yung ating mga ingredient. Basically, 3 ingredients lang pwede mo nang magawa yung napakasarap na merienda na to. Etong pang 4th ingredient natin, kung ano man yung mga pampalasa, herbs and spices na gusto nyang ilagay dyan, pwedeng-pwede. Halos paminta na lang yung nilagay ko, konting asin. Pero kayo, depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng Cajun, konting asukal, dried basil and oregano, pwedeng-pwede kayong maglagay. Chinek ko na nga at masarap na yung pagkakaluto ng ating pasta. Al dente na siya, kaya naman pinatay ko na yung apoy. Ayan, ang sarap oh. Sinipsip na ng pasta yung sauce. At maya-maya lang, ayan na yung itsura niya. Mas na-absorb pa ng pasta yung sauce na ginawa natin. At syempre, pailalagay lang natin sa bowl and papagandahin for plating. Pagkatapos, titikman na natin para magkaalaman na. Habang pinapanood ko, tine-edit to guys. Naku, kung may budget lang din kayo, ang dami nyo pang pwedeng isahog. Pwede kayong maglagay ng ham, mushroom, bacon, pwede ding chicken. Pero kung classic na mac and cheese lang, pwede na. O, diba? Optional na yan. Naglagay na tayo ng garnish para more appetizing. Baka sabihin nyo pang 5 ingredients na bala kay dyan. O, diba guys, talaga naman itsura pa lang sobrang nakakatakam na. Excited na nga si Neria, nagpapatira na ibabaon niya daw bukas. Pwede nyong ipang baon, ipang merienda, ipang handa. Wala tayong nilagay na pampalapot pero napaka-creamy, milky at tamang-tama lang yung timpla nitong ating 4-ingredient cheesy pasta. Pwede din natin tawaging mac and cheese. Hindi nga lang macaroni yung ginamit natin. Naku guys, subukan nyo na to and comment down below kung basta ang inyong experience dito sa ating ginawa ngayon. Ayun lang, ako nga pala ngayong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog.